tayong chord. Ulit yata na drawing. Then this is 20, this is 30, this is 90, tapos this is 3x. So gagawin natin guys, hanapin natin yung variable x. Siyempre hanapin na natin pati itong arc. So hanapin natin ito munang arc, huwag tayo mahirapan. So remember, sabi ko nga kanina, di ba yung circumference, that is 360. Ulit. Di ba yung circumference, that is 360, sorry. Ayan. Ulitin ko nga. So meron tayong dito 20, 30, tsaka 90. Then meron tayong angle na 3x. So basically, para makuha natin itong missing na arc, kailangan natin na ang total dapat ng buong mga degrees natin is 360, di ba? So ngayon, kung meron tayong 20 plus 30 plus 90, total na ito guys is 140. So yung minus lang natin yung sa 360. So meron tayong 360 minus 140. So sabi nga natin, magiging 220. Sabi sabihin na itong arc galing dito, punta dito. That is 220. So ngayon pwede na natin ito makuha guys, kasi this is chord na. So remember sa chord, para makuha yung angle, di ba meron tayong angle, yung 3x, para makuha natin yan, i-equate natin yan guys sa dalawang intercepted arc pala, dalawang arcs sa pagitan nun. Sabihin ito tsaka ito yung gagamitin. Actually pwede rin ito gamitin guys, tapos gagamit ka pa kaso ng isa dito nga no, ng straight angle. Pero ito na gagamitin natin para diretso na. So bali kapag chord, di ba sabi natin, ina-add natin yan, yung major arc pati yung kabilang arc. Then i-divide lang sa 2. Basta yung sa secant, minus yon, pati yung sa tangent. Pero sa chord, add. So multiply lang siya both side by 2. So may eliminate na to. Then ito magiging 2 times 3x, magiging 6x, equals 220 plus 30. That is ilan? 250. Then divide lang by 6. So basically magkakaroon tayo ng x, which is equals, ano ba yung 250 divide 6? So divisible by 2, sabihin natin. So magkakaroon tayo dito ng 125 over 3. Then ito yung value ng x. Then pag ginahanap natin yung angle mismo na 3x, substitute lang natin. So magkakaroon tayo ng 3x equals 3 times yung 125 over 3 natin. So may eliminate ng 3. Then magkakaroon tayo ng value ng x, which is 125. So ito yung magiging measure nito. Then syempre kung makuha mo na yung measure nito, makuha mo na rin itong angle, which is 125 din, kasi nga vertical angle. Then ano yung magiging measure ng sa kabila? So kung meron kang 125 dito, para maging 180 to kasi straight line, ilan yung kulang sa 125 para maging 80? So kailangan mo ng 55. So yun, ayun na yung buong circle. Ganoon lang pala eh, paano mahirap? Gets yun. Gets. Na-apply na natin guys yung mga napag-aralan natin kagabi.